Tayo po ngayon ay dadako sa ating mensahe para sa umagang ito. Dito, given na kapag ka sumunod ka sa utos ng Diyos, may buhay na walang hanggan. No? Yun na yung pinakahahangad ng bawat isa atin. Yung pag-asa na nasa atin na makamit yung buhay na walang hanggan kapag ka tayo sumunod sa utos ng Diyos. Ngayon, bago yung buhay na walang hanggan, alam naman natin, kapag ka sumunod tayo sa utos ng Diyos, maging dito, habang tayo nabubuhay sa sanlibutan, nandoon yung tulong, pagpapala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Diba? Tulad nung ating Bible study na sinabi na huwag kayong mangamba kasi yung lahat ng mga bagay na kailangan natin, ipagkakaloob ng Diyos. So isa yun doon sa pangako ng Diyos kapag sumunod ka sa utos ng Diyos. Tinandan natin nung unang panahon. Ito, kayo yung natatandaan. Ano yung picture na yan? Panahon ni Noe. Di ba? Daong. Inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng daong. Kung hindi kaya sa sumunod, maliligtas kaya sila? Hindi, ano? Bagamat alam ni Noe na sa panahon na yon, maganda ang panahon. Wala namang banta ng talagang magkakaroon ng ganong malaking baha. Pero sa mahabang panahon din niyang ginawa, yung daong na yan. Dahil dun sa banal na takot, sumunod siya sa Diyos. Ano ang naging kapalit? Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa utos ng Diyos, naligtas yung kanyang buong pamilya. 8 sila na naligtas. So, ang susi, kaya sila naligtas dahil sila'y sumunod sa utos ng Diyos. Panahon ni Abraham, pinaalis siya doon sa lupain ng kanyang mga kamag-anakan. Pumunta kay Eka doon sa lupang pangako na ipagkakaloob ko sa iyo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero sumunod siya. Diba? Pinahandog din niya yung pinahandog sa kanya yung kanyang bugtong na anak kay Sarah. Di mo isa anak niya kay Sarah. Pero alam niya, may pangako siya sa Diyos na gagawin wika kitang isang malaking bansa, isang malaking bayan. Dahil dun sa pagsunod niya, doon sa pagpunta niya sa lupang pangako na hindi niya nalalaman kung saan yung lupang pangako na yan, pero sumunod siya, lumakad siya kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, mga alipin. No, sumunod siya. Kaya ando'y pangako sa kanya. At nung dumating na panahon, sa edad na 100 taon, pinahandog sa kanya yung kanyang anak, si Isaac. 100 taon siya nang bago magkaanak kay Sarah. No? So, mahigit 100 taon na siya dyan dahil lumalakad na si Isaac. Pero pinahandog. Ano ang nasa isip ni Abraham? Na kayang gawin ng Diyos na kahit na yung kanyang anak ay kanyang ihandog, mamatay, kayang buhayin ng Diyos sa gitna ng mga patay. Ganun ang pananampalataya ni Abraham. Diba? Sinunod niya. Pero pinigilan na siya ng Diyos na patayin niya. Kundi sinusubukan lang siya ng Diyos kung ito'y kanyang gagawin. Sumunod sa utos si Abraham. Pero hindi na si Isaac ang inihandog sapagkat naghanda ang Diyos ng isang tupa. Siyang inihalili kay Isaac. So, sa pagsunod niya, nandun yung pangako. Gagawin kita wikang isang malaking bansa. Ito pa. Panahon ni Moises. Anong utos sa kanila? Yung pinakahuling salot na darating sa Egypt. Ano ipapahid? Magpapahid daw ng dugo doon sa hamba ng mga pinto. Diba? Left and right, saka doon sa ibabaw, papahiran ng dugo. Na senyales na mga Israelita
ang siyang nakatira sa tahanan na yon. At yung salot na darating, hindi papasukin yung bahay na mayroong dugo. Dahil sa pagsunod ni Moises, may namatay ba na mga panganay sa lahing Israel? Wala. Pero sa lahat ng mga Ehipsyo, namatay lahat ng kanilang mga anak na panganay. Pati yung mga hayop na panganay. So, pinakikita lang natin, dun sa pagsunod ng mga unang lingkod ng Diyos, merong gantimpala. Merong reward sa kanila. Di ba? Andun yung pangako, ipinagkaloob ng Diyos. Hindi nangamatay yung mga panganay ng Israel. Dahil sa pagsunod ni Moises at ng kanyang mga kababayan. So, noong unang panahon, alam natin na ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Kung ano yung mga turot aral, utos ng Diyos, pinahayag sa pamamagitan ng mga propeta. Pero sa huling araw na ito, alam natin, ang tagapagsalita ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano naman yung dapat nating gawin nung mga naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo? Ang ating sinusunod, ang ating Panginoong Hesukristo. No? Hindi na sa panahon ng kautusan, hindi na panahon ni Moises. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Hebreo 1:1-2, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. So ang Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, ang siyang naging tagapagsalita sa mga huling araw na ito. No? At ano naman yung dapat nating gawin? Bilang tayo'y mga naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. 1:12-26. Kung ang sinumang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sinumang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. So kung nasaan daw ang Panginoong Jesucristo, doon tayo dapat dumuon. Di ba? Nasaan ba ang ating Panginoong Jesucristo? May inuutos niya kung saan siya naroon, doon naman tayo dumuon. Hebreo 10:21. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Ang pangulo, doon, yung dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, yun ang ating Panginoong Jesucristo. Alin yung bahay ng Diyos? Yun yung iglesia ng Diyos. Ano sabi doon sa unang Timoteo 3:15? Yung bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Sa makatwid, ang Panginoong Jesucristo, gaya ng sabi niya, kung saan ako naroroon, doon tayo dapat dumuon. At yun ang ating sinunod. Isa sa utos na ating ginawa. Nasaan ang Panginoong Jesucristo? Sabi niya, saan ako naroon, doon kayo dumuon. Nasaan siya? Nandun siya sa bahay ng Diyos. Kaya tayo ngayon, nandito rin sa bahay ng Diyos sapagkat ang ating Pangulo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pangulo sa iglesia ng Diyos at doon din naman tayo dumuon. Bakit? Bakit dapat sa Kanya tayo sumunod? Gaya ng Kanyang sabi, kung saan ako naroon, doon kayo dumuon. Bakit dapat tayo sa Kanya sumunod? Gawa 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sa kanino man daw iba, walang kaligtasan. Diba? Kaya dapat tayo
na kay Kristo sapagkat si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia. Siya nga yung Pangulo eh. Kaya yung iglesia, ang kanyang pinangunguluhan, yun ang kanyang ililigtas. Sapagkat maliwanag ang sabi, walang kaligtasan. Sa kanino mang iba, walang kaligtasan. Diba? Nandito sa iglesyang pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo. Kaya doon tayo dumuon ngayon, nagpunta. Doon sa inuutos niya, kung saan siya naroon, doon tayo dumuon. At kanino bang salita yung utos na sinasalita ng ating Panginoong Kristo? No? 1:12, 49 hanggang 50. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayong ko sinasalita. Siyang speaker eh. Kaya binasa natin kayo sa Hebreo 1:1-2. Kung paano ang Diyos nagsalita sa mga magulang, sa pamagitan ng mga propeta, sa huling araw nito, ang ating Panginoong Kristo ang tagapagsalita ng Diyos. Yung sinasalita daw niya ay galing sa kanyang Ama. Kung ano yung sinabi ng kanyang Ama, yun ang kanyang iniuutos sa bawat isa sa atin. At maliwanag ang sabi, at nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Diba? Yung utos ng Diyos na inuutos ng Panginoong Kristo, ang susunod doon, buhay na walang hanggan. Na siya nating hinihintay na makamit sapagkat dito sa lupa, panandalian lang tayo eh. No? Ito, buhay na walang hanggan. Ano ang itinawag ng mga tao doon sa mga tagasunod sa Panginoong Kristo? Kasi tayo, sumunod tayo, gaya ng utos niya. Kung saan ako naroon, doon tayo dumuon. Nandito tayo sa iglesia. Sa iglesia ang pinangunguluhan ng Panginoong Kristo. At sa panahon noon nangangaral ang Panginoong Kristo, yung kanyang mga alagad na nasa iglesia ng Diyos, ano ang itinawag sa kanila? 11:26 ng Gawa. At nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Kaya mapapansin natin, yung palang salitang Kristiyano, nanggaling doon sa iglesia. Dahil yung mga alagad ng Panginoong Kristo, nandoon sa iglesia ng Diyos. At yung mga nasa iglesia ng Diyos na yon, na pinangunguluhan ng Panginoong Kristo, sila yung followers, tagasunod ni Kristo sa panahon na yon, tinawag sila. Sila ang unang tinawag na mga Kristiyano. Kaya di ba, pagka nagsusulat tayo sa mga resume, biodata, ano nilalagay doon? Minsan, Christian. Pero kung uunawain mong mabuti, yung palang Kristiyano, yung tunay na Kristiyano, na ayon sa banal na kasulatan, yun yung iglesia. Di ba? Tayo mga Kristiyano, sapagkat tagasunod tayo ni Kristo, at tayo'y nandoon sa iglesyang pinangunguluhan ni Kristo. Kaya ang tunay na Kristiyano, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Diba? Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon, tayo man sa panahong ito na kay Kristo tayo, kaya tayo mga bagong nilalang na. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? 2 Korinto 5:17, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. So bago na raw tayong mga nilalang. Kasi nandito na tayo kay
Kristo. Di ba? Bagong nilalang. Yung dati nating pagkatao, hinubad na natin eh. Di ba? Sabi sa banal na kasulatan, yung ating dating pagkatao na sumama ng sumama, hinubad na natin yon. Mula nang tayo ay sumampalataya at mabautismuhan, naging bagong nilalang tayo. Yung mga bagay na nakaraan, masasamang bagay, lumipas na yon. At tayo mga bagong ng nilalang. Kaya, kung tayo'y bagong nilalang, ano ang gawa na dapat na makita sa bawat isa sa atin? Efeso 2:10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Inihanda na sa atin. Tayong mga tinawag ng Diyos, no? Inihanda ng Diyos kung ano yung daan na dapat nating lakaran. Alin daw? Yung mabubuting gawa, yun ang inihanda sa atin sapagkat tayo mga bagong nilalang na. So yung masasamang gawa, inalis na tayo doon at dinala sa mabubuting gawa na dapat na siyang makita sa bawat isa sa atin. At kung tayo'y mga bagong nilalang, saan nakaayon din yung ating pamumuhay? Ano yung guide natin? Ano yung panuntunan natin? Saan tayo susunod para yung mabubuting gawa makita sa bawat isa sa atin sa bawat sandali ng ating buhay? Filipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa espiritu, sa isang espiritu, na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Diba? So, maging karapat-dapat tayo dun sa Ebanghelyo ni Kristo. Dun sa mabuting balita ni Kristo. Yun ang ating magiging gabay eh. Diba? Tulad na nabanggit kanina. Yung salita ng Diyos, ano yung sabi ni Apostol Pablo? Yung banal na kasulatan, hindi lang basta makatutulong, kundi sa kaligtasan natin eh. No? Sa ikaliligtas ninyo, yung banal na kasulatan. At mapapakinabangan din wika sa pagsansala, no? Sa pagtuturo, maraming yun sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa kabuuan ng banal na kasulatan, yun ang siyang magiging gabay natin para makalakad tayo ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Para yung mabubuting gawa, nakasaad doon sa banal na kasulatan, ito ang dapat nating gawin. Yun ang ating dapat na lakaran. Yun ang dapat na makita sa atin, sa ating pamumuhay. Ngayon, ano yung dapat gawin ng tao ng Diyos at tagasunod sa ating Panginoong Hesukristo? Unang Timoteo 6:11, datapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. So binabanggit doon sa may itaas, yung sa 10, yun yung mga pag-ibig sa salapi. No? Sabi doon, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Doon sa mga masasamang bagay. Saan ka tatakas? Doon sa mga bagay na masasama. Anong gagawin mo? Tumakas ka sa mga bagay nito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Diyan tayo dapat sumunod doon sa katwiran ng Diyos, sa kabanalan ng ating pamumuhay dito sa sanlibutan. Nakalakip yung pag-ibig. So yun, pinakamahalaga nga dyan, pag-ibig. Diba? Sabi naman sa banal na kasulatan may pananampalataya ka man daw, wala kang pag-ibig, wala ka rin kabuluhan. Diba? Kaya, lahat ng bagay na yan, mahalaga. No? Na dapat na yan ang makita sa atin para yung pangako, hindi lang yung
pagpapala dito sa sanlibutan ang siyang ipagkaloob sa atin. Maliwanag din naman ang sabi sa banal na kasulatan na hindi ko pababayaan kayo, hindi ko kayo pagkukulangin dito sa sanlibutan. Lalo't higit yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan na ating hinahangad na lahat. No? Ngayon, ano rin yung pipiliin natin? Yung mga bagay na narito sa sanlibutan tulad ng paksa sa Bible study kanina, huwag kayong magulumihanan, mangamba, no? Sa inyong pamumuhay. Alin na pipiliin natin? Yung bang mga bagay na material na nadito sa lupa o yung isang pangakong higit na inaasam ng lahat ng tao, yung buhay na walang hanggan? At kung ang buhay na walang hanggan, bakit yun ang dapat nating piliin? Ang sabi ni Apostol Pablo, 2 Korinto 4:18, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Diba? So, mas higit pala na tayo, ang tingnan natin yung mga bagay na hindi nakikita. Ang hindi nakikita na pangako ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Pangalawa na lang, yung kabuhayan dito sa sanlibutan. Pero kung tayo pamimiliin, siyempre, doon tayo sa buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi may katapusan yung mga bagay na nakikita dito sa sanlibutan. Lahat ng ating mga pag-aari, mawawala yan. Hindi man tayo mananatili dito sa lupa. Hindi rin natin madadala yung ating kayamanan doon sa libingan. Panandalian lang yan. Kaya nga ang sabi, mas pahalagahan natin yung mga bagay na hindi nangakikita. Yun ay sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos. Diba? Huwag nating pabayaan yung ating tungkulin sa Panginoon sapagkat sangkot ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Diba? Buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan. Hindi lang isang pirasong lupa ang pinag-uusapan dito, kundi yung tunay na buhay doon sa langit. Yun ang ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Ngayon, ayon din kay Haring Solomon, may kabuluhan ba yung lahat ng gawa dito sa lupa? Yung mga bagay na nakikita na yan, may katapusan daw eh. Ano rin sabi ni Solomon? Ecclesiastes 1:14. Aking nakita ang lahat na gawa na nagawa sa ilalim ng araw at narito lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Mauuwi rin sa wala. Lahat ng yan. Ano man yung ipinundar mo, sandali lang yan. Diba? Kapag ka niloob ng Diyos, kayang alisin. At hindi rin naman tayo mananatili dito sa lupa. Kaya mas higit nating pakanasain yung pangakong buhay na walang hanggan. Yun ay, ang gaya ng ating paksa, buhay na walang hanggan sa susunod, sa bawat susunod, sa utos ng Diyos. Diba? Ngayon, dahil mismong itong gaya na sabi ni Haring Solomon, mauuwi daw sa wala. Walang kabuluhan niyan, lahat ng mga bagay. Ano may nakamit natin, ano mga tagumpay, hindi masamang magtagumpay, hindi masamang yumaman, hindi masamang tayo magkaroon ng magandang buhay. Pero alam natin, ang gaya ng sabi ng banal na kasulatan, unahin mo muna ang Diyos. Di ba? Unahin mo muna ang Diyos na paglingkuran. Yun ang kauna-unahan dapat nating gawin. At yung mga bagay dito sa lupa, ipagkakaloob sa atin ng Diyos. At kung tayo mayroon na mga bagay na yon, huwag naman nating kalimutan ng Diyos. Di ba? Huwag nating kalimutan. Gaya ng sabi sa banal na kasulatan, parangalin mo ang Panginoon ng mga bagay na iyong tinatangkilik. Kung ano yung mga bagay na mayroon tayo, sa Diyos galing yan, hindi lang yan galing sa ating lakas,
Hindi lang yan galing sa ating talino, hindi lang yan galing sa tayo sinuwerte, no? Kundi kalooban ng Diyos at ang hinihingi lang niya, parangalin mo ang Diyos na mga bagay na iyon tinatangkilik. Gawin mo ang iyong tungkulin sa loob ng iglesia. At kung walang kabuluhan, bakit nga ba walang kabuluhan at nauuwi sa lahat? Yung lahat ng mga bagay na yan, ano ba ang mangyayari? Next. Ikalawang Pedro 3:10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Masusunog pala lahat. Mawawala pala lahat. No? Ano ang sabi doon? The heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt. So talagang matutunaw eh. Diba? Mawawala. Dahil doon sa matinding init at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kaya, ang sabi ni Haring Solomon, mauuwi sa wala yung lahat ng bagay, sapagkat ang lahat ng bagay na narito sa lupa, maging itong lupang ito, masusunog sa matinding init. Bakit? Kasi papalitan ng bago. May bagong langit at bagong lupa na nananaog mula sa Jerusalem, no? Mula doon sa langit, yung bagong Jerusalem nananaog. Yun ang ipapalit doon sa mawawala na yung matinding init na langit at lupa. Yung mga bagay na nandiyan sa kalawakan, mapupugnaw sa matinding init. Kaya, yun ang sinasabi na wala talagang kabuluhan. Ngayon, yung pag-asa na makamit natin, yung buhay na walang hanggan ay nasa atin na. Ano na lang ang dapat nating gawin? Tayong lahat, may pangako sa Diyos, di ba? Gaya ng sabi, ang Diyos ang tumatawag, at nung tayo tawagin, tinawag tayo, pinagkalooban tayong tawagin mga anak ng Diyos. At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga. Kaya tayo, tagapagmana kasama ni Kristo. So nasa atin na yung pag-asa, nasa atin na yung pangako na makamit yung buhay na walang hanggan. Ano na lang ang dapat nating gawin? Unang Timoteo 6:12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangang ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Fight the good fight of faith. Mabuti. Kasi doon tayo tinawag eh. Gaya na basa natin kanina. Saan tayo tinawag ng Diyos? Saan tayo inilaan? Para gawin yung mabubuting bagay. At yung mabubuting bagay, dapat daw talagang makipaglaban tayo. No? Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Hindi masama. Sapagkat hindi tayo sa masama tinawag, kundi sa paggawa ng mabuti. Yun ang para iglesia, nasa atin na yung pag-asa na makamit yung buhay na walang hanggan, pero hindi humihinto doon. Kailangan nagpapatuloy. Bakit kailangan ng pagpapatuloy? Kasi, di ba, sabi rin sa Hebreo, sa 10:38, kung nagkakamali, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Tayong lahat nandito na sa kamay ng Diyos eh. Mahuhulog ka pa. Hindi ba kakilakilabot? Di ba, dumakot ng buhangin ng Panginoong Kristo, may mga nahulog pang buhangin sa kamay niya. Yun lang daw ang maliligtas. Yun ang nanatili sa kanyang palad, sa kanyang kamay. Ang paraan, makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. No? At kung tayo nakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, ano ang kailangan din natin upang makamit? Yung pangako ng Diyos, 10:36 ng Hebreo.
sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Kailangan yun. Pagtitiis. Diba? Diba? Liwanag naman sabi sa banal na kasulatan, ang magtitiis hanggang sa wakas ay may buhay na walang hanggan. Kaya, kinakailangan magtitiis tayo. Ano man yung mga bagay na hahadlang sa ating pananampalataya, sa ating patuloy na pagsamba, paglilingkod sa Panginoon, tiisin natin. Huwag yun ang manaig sa atin. Di ba ang sabi ni Apostol Pablo? Inari lang yung kalugihan. No? Maging si Moises. Si Pablo, sukal lang yun para matamo ko ang Panginoong Hesukristo. Inari niyang sukal yung mga bagay na hahadlang sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Iniwan niya yung lahat ng bagay na yung material na bagay para matamo niya ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa ating pagtitiis, kung merong hahadlang sa ating pananampalataya, magtiis tayo. Gawin lang natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong madaig para makatiyak tayo doon sa makamit natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Huwag tayong madaig sa paggawa ng masama, sa pagtigil sa pananampalataya, no? Sa pagwawalang bahala sa ating tungkulin sa Diyos. Huwag. Kasi alam din natin, hawak ang buhay natin. Lagi kong sinasabi, malakas tayo ngayon, bukas wala na tayo. Di ba? Ganyan ang buhay. Kaya habang meron tayong buhay, habang nasa atin yung lakas, ipaglingkod na natin sa Panginoon. Maraming taong ganyan na malakas pero pamaya wala na. Yun ang kalooban ng Diyos eh. Kaya kinakailangan habang may lakas pa tayo, gawin na natin yung ating tungkulin para makatiyak tayo dun sa pangako na yan. Matanggap natin yung pangako na buhay na walang hanggan. At ano yung pangako nga sa atin? Basahin rin natin. And this is the promise that He made to us, eternal life. Yung buhay na walang hanggan ang siyang pangako sa bawat isa sa atin. Buhay na walang hanggan. Ipinangako yan ng Panginoong Jesucristo bago sa umakyat sa langit. Ano ang pangako niya doon sa mga sumusunod? Sa kanyang mga utos, kung ating makakamit. No? Yung pangako na yun, kung tayo magtitiis hanggang sa wakas, kung tayo magtatapat, makakamit natin yung buhay na walang hanggan. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Huwag magulimahanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Di ba? So, ipaghahanda ro tayo ng dakong kalalagyan doon sa bahay ng kanyang Ama. Doon sa tahanan ng Diyos sa langit. At kung papaanong sinabi niya nung una sa kanyang mga alagad, kung saan ako naroroon, doon naman kayo doroon, dumuon tayo sa iglesia. Kaya, nung umakyat sa langit, kapag dumating din yung tamang panahon, at tayo'y pinalitan na ng katawang panlangit, kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Duroon na rin tayo sa langit, sa buhay na tunay na buhay na pangako ng Diyos. Di ba napakasarap na namnamin nun? Na pangako na yun, buhay na walang hanggan sa langit. At kung saan yung tahanan ng Diyos na yon, maliwanag naman, alam natin yan, sa langit. Pero basahin rin natin sa banal na kasulatan, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa,
ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Nakapagpatayo tayo ng mansyon dito, maganda ang bahay mo, o dampaman ang bahay mo, mas higit doon sa sangkalangitan, sapagkat walang hanggan yung buhay doon na ipagkakaloob ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Yun ang dapat nating pagsikapan na makamit. No? Yung pangako na yun ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kung ang ating bahay doon sa langit ay pang walang hanggan daw, sabi, walang hanggan doon sa sangkalangitan. Maging yung ating katawan. Ano rin magiging kalagayan ng ating katawan? And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Diba? Wala nang kamatayan doon. Kung papaanong walang hanggan yung ating buhay doon sa sangkalangitan, syempre yung ititira doon, yung wala na ring kamatayan, walang hanggan. Yung katawang walang kasiraan. Diba? Yun ang ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang panambitan o hirap pa man. Yun ang ating matatamo. Yun yung tunay na buhay na ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung, yun nga, laging may pasubali, no? Kung tayo'y magtitiis, kung tayo'y magtsatsaga, kung tayo'y gagawa ng ating mga tungkulin sa loob ng iglesia, makatitiyak tayo, makakamit natin yung buhay na walang hanggan. Kung paanong sinunod ng mga unang lingkod ng Diyos ang utos, binigyan ng pangako hindi lamang dito sa sanlibutan ito, kundi may pangako dun sa buhay na walang hanggan, tayo rin naman. Pinangakuan yan. Makakamit natin yan. Basta't tayong lahat ay sama-samang patuloy nagagampanan ang ating tungkulin sa Diyos, magpapasalamat sa Diyos, hindi mapagpapabaya sa ating tungkulin, tiyak yun, makakamit natin yung pangako na buhay na walang hanggan. Naway ito ang ating sama-samang makamit sa tamang panahon sa pagparito ng ating Panginoong Kristo upang tayong lahat ay isang pamilyang patuloy na mapupuri at dadakila sa ating Panginoon. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand A. Lorido, para sa mensahe.